Ito na mga kabasketball, 6'10" center, UAAP champion na si QMP, posible pa rin hindi makapaglaro sa Gilas kahit eligible pa itong maglaro as local player. Kai Soto, kailan nga ba posibleng makabalik sa ating Gilas Pilipinas? At Coach Governor Dennis Pineda, target nga bang maging head coach ng Converge? Sa kakalabas lang na balita ng Spin.ph, patungkol nga sa palakas na kupunan diyan nga sa PBA na Converge Fiber Xers, ay nagpaliwanag nga ang head coach ng back-to-back champion diyan nga sa NPBL na Pampanga Giant Lanterns na si Coach Dennis Pineda kung bakit active siya ngayon diyan nga sa Converge at palaging nakikita sa kanilang bench nakausap yung kanilang mga players. Ayon sa kanya mga kabasketball ay commitment niya daw yan sa kanilang team owner na magpo-focus sila diyan nga sa PBA team nila na Converge. At kitang-kita na raw ngayon mga kabasketball yung magandang epekto ng pagpasok sa kanilang koponan ng dalawang dating Gilas Pilipinas players na sina Justin Baltasar at Jordan Heading. Pero hindi pa din daw sila kontento at gusto nilang gawin yung mga plano nila para mas maging competitive pa yung kanilang kupunan diyan nga sa PBA. Pero doon sa tanong kung gusto niya ba or may plano ba siyang maging head coach ng Converge, malalaman natin yan sa mga susunod na araw o mga buwan kung talagang interesado siya na maging head coach. Especially nandyan na yung kanyang pinaka main man, no, na si Justin Baltasar diyan nga sa PBA. Patungkol naman mga kabasketball sa ating Gilas Pilipinas, sa report nga na inilabas ng Daily Tribune ay sinabi ni Director Bo Perasol ng UP Office of Athletic and Sports na kailangan munang makatanggap ng imbitasyon mula kay Coach Tim Cone dyan nga sa Gilas Pilipinas, ang 6'10" UAAP champion, no, ng UP. At matindi to mga kabasketball kasi nga alam naman natin yung kaya niyang mai-contribute diyan nga sa ating national team kasi yung laki-laki hindi na ituturo yun kung hindi magkakaroon ng imbitasyon mula nga kay Coach Tim Cone para nga mapasama siya diyan nga sa Gilas pool. Kasi ang sigurado pa lang nakasama ngayon ay itong ang bagong big man ng Barangay Ginebra na si Troy Rosario. So ngayon wala pang balita kung ano ba, eligible ba itong si QMP. Wala nga tayong naririnig mga kabasketball. May intention ba na imbitahan siya? Pero magkagayon lang man mga kabasketball, wala kasi tayong say dyan eh. Tayo lang ang kaya lang natin mag-recommend. Pero kung hindi kursunada ni Coach Tim Cone, wala tayong magagawa, di ba? Ang mangyayari lang dyan, pag kinapos sa dulo, doon lang siguro magsasalita yung mga Pinoy basketball fans, 'di ba? Kung anong nangyari. Kasi hindi tayo nakapaghanda. Pero magkagayon man, ang magagawa lang natin mga kabasketball ay sumuporta sa ating national team kasi gaya nga ng sinasabi ko, hangga't maganda yung itinatakbo ng ating Gilas Pilipinas, wala tayong dahilan para hindi sumuporta o magreklamo dito nga sa pamamalakad ni Coach Tim Cone. Patungkol naman doon nga sa mga nagtatanong dito nga sa ating pambatong si Kai Soto kung kailan siya muling makakapaglaro, especially sa ating Gilas Pilipinas. Kasi kung titingnan natin yung time frame na 6 months diyan nga sa kanyang pagkaka-injury, January yon, di ba? Tapos 6 months, so most likely July or August siya pwedeng makapaglaro ulit. Depende yan kung 100% healthy na ba siya that time or hindi pa. Pag July, pwede siyang umabot sa Summer League. Kaya lang mukhang malabo yun. Mukhang hindi siya isusugal ngayon ng kanyang kampo. Ngayon doon sa August, kung talagang ready na siya, pwede siyang makapaglaro sa Gilas diyan nga sa FIBA Asia Cup kung saan makakalaban natin yung mga nag-qualify mga kabasketball. Japan, marami, China, yung malalakas na koponan, Australia, New Zealand ulit, 'di ba? Yung Lebanon, maraming mga malalakas na koponan
yung makakalaban natin dyan. Maganda yon mga kabasketball na exposure. Marami pang pwedeng mangyari dyan nga sa kanyang karir. Hanggang dyan mga kabasketball, maraming salamat at God bless sa inyong lahat.